Kung si Insan Eds nakasuhan, kahit ako mismo 'di ko matatanggap 'yun. Mahirap tanggapin 'yun na alam ko kasi ang ano, eh, istorya, alam ko din yung simula 'no, alam ko yung sakripisyo, si Insan alam ko yung sakripisyo niyan. Tapos bandang huli gano'n lang pala yung ganito lang yung, maano niya, matatanggap. Kung alam ko lang na ganito talaga yung mangyayari sa kanya, hindi ko na sana siya inilove team kay ano, dun sa isa 'no, kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Ito na yung pinakamalalang nangyayari talaga sa kanya, 'di ba? Mabait si Insan, grabe. Mabait si Insan, grabe. Dito nga 'di ba, sa nangyayari talagang mas pinili na lang niyang manahimik, pinili niyang manahimik talaga. Pero ano, minsan hindi lahat nadadaan sa ano, eh, sa pagiging tahimik 'no? Minsan kailangan mo rin talagang magsalita lalo na't yun talagang, sunod-sunod yung mga ano sa'yo 'no? Minsan talaga kailangan mo rin ipagtanggol yung sarili mo. So yan, hintayin natin si Eds, pero 'pag nagsalita yan si Eds sigurado. 'Pag nagsalita yan si Insan, naku, alam niyo mga kalingap 'pag mababait, mahirap magalit ang mga yan, 'di ba? Pero mas pinipili niya ng ganito, ng maayos sa paraang, walang, stress, walang kasuhan. Yun talaga ang wino-workout ni Eds, 'di ba? Kahit nga napagsabihan na siya nung 'di ba, below the belt na yun, sinabi sa kanya, pero mas pinili pa rin niyang ayusin, mas pinili pa rin niyang ayusin. Totoo man na nakasuhan siya, wala na tayong magagawa dun, hintayin na lang yung ano, 'no, at pag-isipan yung mga bawat galaw, 'di ba? Pero kung totoo man na nakasuhan siya, grabe na yun. Ibang ano na yun, ibang usapan na yun, ibang usapan na yun. Kung Masakit no? Yung ang akala mo pagtulong ang magbubunga ng magandang samahan pero sa huli, demanda pala ang balik. Sa naging pahayag ni Kalinga Prab, ramdam mo talaga yung bigat ng nararamdaman niya. Hindi ito simpleng issue lang para sa kanila. Kasi kung tutuusin, nagsimula lang naman daw sila sa hangaring tumulong. Walang may gusto na humantong sa siraan, samaan ng loob at lalo na sa kasuhan. At bilang pinsan, mas masakit siguro para kay Rab na makita yung taong alam niyang nagsakripisyo, mayon siya pa yung nasasaktan. Kasi hindi natin alam yung mga bagay na nangyari behind the camera. Yung mga puyat, pagod, gastos, effort, at emotional support na binigay para maitulong at maitaguyod yung dating kalog team na gusto nilang iangat noon. Ang masakit kasi minsan sa pagtulong habang kailangan kanila, mabuti kang tao. Pero kapag nagkaroon na ng misunderstanding, doon na biglang mabubura lahat ng kabutihang ginawa mo. At totoo yan sa totoong buhay. Maraming tao ang handang tanggapin ang tulong mo pero hindi lahat marunong magpahalaga kapag sila naman ang nasa maayos na kalagayan. Kaya relatable ito sa maraming tao eh. Ilang beses na ba tayong tumulong ng bukal sa loob pero sa huli tayo pa yung napasama? Yung akala mo pamilya ang turingan pero pag nagkaproblema, parang hindi ka na nakilala. Minsan talaga hindi sapat na mabuti kang tao. Dahil may mga pagkakataon na kahit genuine ang intensyon mo, may mga tao pa ring ibang kwento ang pipiliing paniwalaan. Pero isang bagay ang malinaw dito. Yung lungkot ni Kalinga Prab, hindi lang dahil sa kaso. Lungkot yun ng isang taong nasaktan dahil sa pagtataksil ng tiwala at kabutihang akala nila ay na-appreciate. At siguro ito yung pinakamabigat na realization sa buhay. Na hindi lahat ng tinulungan mo mananatiling grateful. May iba, lilipas lang ang panahon, makakalimutan na lahat ng sakripisyo mo. Pero sa dulo, panahon pa rin ang magsasabi kung sino talaga ang totoo. Kasi madaling magsalita laban sa isang tao pero hindi madaling burahin yung mga taong naging saksi sa tunay mong ginawa. Kaya sa mga taong dumadaan sa ganitong sitwasyon, tandaan nyo ito. Hindi nasusukat ang kabutihan mo sa naging ending ng relasyon nyo sa tao. Minsan, kahit ginawa mo na ang lahat may mga taong pipiliin pa ring saktan ka. At yung sakit na yun, hindi mo kailangang ipaghiganti. Dahil darating ang panahon, usa ring lalabas ang buong katotohanan.